nakalabas na tayo, no? Dati nasa loob lang ako ng opisina. So ngayon, na-encounter ko na yung meeting with the clients at hindi ko nakasama si Sir, yung general manager namin. So ako naiwan dyan at ako yung nakakasama sa labas, or yung isa na kasama ko, dalawa kasi kami doon. Ako at yung assistant nga. Dalawa kami nalalabas kung sino sa amin yung available. Then, yun, sana yung pwesto ko maging okay na yung flow. Then, sa mga ahente ko, ayan, unti-unti na, kasama na ako sa labas, pinupuntahan namin si client, inaayos namin yung mga concerns. Then, kung kaya naman nilang aregluhin, sila na ang kumakausap. Then, if ever na kailanganin ako sa labas, ayun, ito yung ginagawa ko. So, yan yung company na pinuntahan namin at meron kami inayos, diba, regarding dun sa mga orders. Then, yung company kasi namin, guys, ayun, hindi na kasi kakayanin ang terms if sobrang haba, kami na ang nag-aabono. So, kailangan din namin syempre ng pera, pang sahod din sa amin. Pang sahod sa amin, pambayad dun sa planta, pambayad sa mga benefits namin, sa tao. Iniikot lang din naman yung pera, which is dun din sa part ni customer. Same din naman, parehong dumadaan sa pagsubok na lang, guys. Yun na lang yung term ko. Parehong may pagsubok, parehong gustong makasurvive. So, para makasurvive, may choices na para magtuloy-tuloy ang flow. Pwede sila magtanggal ng tao. Kasi ang mga machines ba, equipment, yung mga equipment na ginagamit hindi pwedeng mahinto. So, magkukontinuous pa rin siya. So, yun sa mga yun na ginagamit nila, kailangan din yung produkto na binibenta namin. So, ngayon, ayan, na-forward na namin kay boss yung regarding dun sa napagmitingan, at yung sa orders naman ngayon, kailangan din namin ding ayusin, lalo na yung mga stock. So, dahil may approval na yun, titignan naman natin next is yung terms, kung talagang yun na talaga yung last na makakasunod sila. Kasi same din sa amin, nagkatanggalan sa pwesto, hindi naturuan yung mga pumalit, hindi na turnover na maayos. Ngayon, eto kami nag-work, nagko-continuous yung flow, nagamay yung pwesto ng kahit walang nagtuturo. Same din dun sa kabilang company, which is yung pinuntahan namin. Hindi na turnover na maayos, hindi naturuan ng maayos, or ewan, basta may natanggal, hindi na turnover na maayos. So, which is yung na-encounter nilang problem na ngayon, yung na-encounter nila, ginagawa na nila ngayon na solusyon. So, yan. So, yung solusyon na yun, nagawa nila na solusyon, yung terms na humaba, mapapaiksi yun. Kasi mababantayan na yung mga documents na pinapasa namin. So, naging ending lang kasi nun is yung na nga nag-handle, natenga. Hindi na turn over, hindi na explain kung ano na yung next na gagawin. Yung kumbaga ganun ba. In short, walang nag-process. So, hindi rin naman nila sinasadya yun. So, ayan, kung sakali man na maka-encounter kami ng problema, lalapitan namin sila. So, para mabantayan din, ma-aware sila na, ito, meron ng malapit mag-due. So, yun. Ang hirap kasi, guys, na mag-handle ng accounts na sobrang dami, tapos ang ahente mo 7. Diba? Tapos yung accounts na hawak mo, pagpalagay mo, nasa 500 accounts. Lahat yun babantayan mo. Lahat yun, yung mga due, nakabantay ka. Yung mga orders din yun, dapat nakabantay ka. Ang hirap. Sa part ko,
Ang hirap. Ilan ang hawak ko. Tapos lahat yan, 'di ba, sumasagot pa, hindi sumusunod. Or may pinaglalaban. Malay mo naman, tama sila, ganun. So, meron akong isang ahente na pinupush niya talaga yon na matuloy, syempre, kahit kami lahat, hanggat maaari, lahat ng customer na hawak namin continue. Yun nga lang, kailangan talaga magkaroon ng adjustment. So, which is, eto na, nagkaroon kami ng adjustment. So, both parties okay. So, yun. Kasi, yung long term kasi, hindi na kaya ibigay. So, kailangan din namin, syempre, benta. Diba? Kung lahat yung binibenta namin, puro sa payables mapupunta, wala kaming income na papasok. So, kailangan din namin ng income. So, nakaisang ahente na ako. Then, yung pangalawa ko, na-accomplish ko na, which is, may sign na kami doon, nagpermahan na. Ngayon, yung planta naman ng problema, hindi naman makapag-provide sa amin. Pero at least, yung mga problema na na-encounter namin sa mga customer na ayos, ayan nga, yung sa mga billings na sana mapagsi na ayos. So, communication with customer lang talaga kayo. As sa leader, ito yung na-encounter ko, guys, no? Pero yung sa mga matatagal na sa pwesto, napakadali lang sila ng panigurado. Pero ako, as a beginner ko pa rin nakikita ang sarili ko hanggat hindi ko masabi na alam ang hinte ko, nakokontrol ko. Kasi meron at meron na hindi magpapahawak sa'yo or kumbaga parang hindi 100% susunod sa'yo. Ganyan. Merong isa, okay naman. Kahit na napakakulit ko, okay naman. Yan, si kuya, yung pinuntahan ko ngayon. Account niya. Sobrang tutok siya sa accounts niya. Kaya, pinaglalaban ko rin na, sige, pagbigyan natin, gawan natin ng paraan para maka-order. Pero, aware naman na siguro sila. Last chance na yun. Kasi, ang hirap talaga, guys, kapag pumasok ka ng negosyo, tapos lahat puro pautang. Kailangan din namin makasingin. So, naiintindihan din nila kami. Kasi kailangan din kami, guys. Saan kami kukuha ng pansahod, pambayad doon sa opisina. So, yung income ng opisina nag-i-start doon sa kami na nagbebenta. Pag nagbenta kami, binenta namin yun. Kailangan din namin yung masingin. Kung pwede nga on time. On time sa ipinangako na term. So, ayan. So, hindi lang yun yung napuntahan namin mga company at meron pa kami ibang mga pinupuntahan. So, inaayos namin lahat yung mga terms na binigay noon na kung pwede nga, mapaiksi siya kasi hindi na talaga kakayanin ng sobrang habang term. So, yan, okay na, accomplish siya. So, titignan na lang natin yung mga order kung kailan namin ito provide. So, yung planta, hindi ko alam kung darating bukas. Tapos, ayan, ano gawin natin dito? Yung mga problem, ginagawa naman na ng solusyon. So, tignan natin kung maging okay. So, kung maging okay yun, sana magtuloy-tuloy. So, yan. Dalawang ahente na yung nasamahan ko. Then, pareho okay naman din ang pinalapasan ng meeting. So, ito yung feeling ngayon bilang leader na nakikipag-usap ka sa mga boss, sa iba't ibang tao, iba-ibang posisyon, diba, na i-explore ko ngayon sa sarili ko, napupuntahan ko yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, first time napupuntahan. So yun, maganda din sa lugar, guys, maganda yung mga opisina na napupuntahan ko. So natutuwa ako na encounter at nakikita ko na yung mga customer ko at hindi lang sa mga. So ngayon, ang ginagawa ng manager ng dati,
lagi siya nasa field kasama nung agent. So ngayon, ako rin, ganun din. Pero ngayon, is either seminar, meeting, yun pa lang yung labas ko. Then kapag nasa opisina ko, ang kailangan ko naman ngayon is report guys. So sa reporting, nakaka-encounter na ako ngayon ng mga non-trip. Kumbaga parang babasagin ka. Pinansahan yung sarili nila. Pero deep inside, alam ko naman na after naman nitong mga pinagagawa nila whole day, na hindi naman talaga as in whole day na nandiyan ka, na tinrabaho mo. Kasi oo, dapat iba-ibang company yung pumapasok. So, yun. Ang gusto kasi sa akin is katulad ng dati, which is hindi mo siya ma-istriktahan ng gano'n kasi meron na doon na pumapala, diba, na ayaw na nila magpatala. So yun, tignan natin kung ma-handle ko yun, pero kung hindi, kailanganin ko ng tulong na mas mataas ang posisyon sa akin para mapasunod sila. Kasi ang goal lang kasi ng company, kung nagbenta ka, dapat masingil mo on time. Pero bakit hindi mo masingil? Tapos malalaman mo meron palang payment, bakit hindi mo na-order ka? Yun yung kailangang sagot ng may-ari. Kasi kung titignan ng ledger, bakit ang daming naiiwan pang lumang orders na dapat bayad na? Kasi ganito, kasi mali ang invoice, second ganito. Ano ba? Diba? So yun, may sabi-sabi na ang mga ahente, alam mo na yan, mabola, palabiro, ano pa bang mga term, sinungaling, kasi sales talk diba? So hindi mo alam kung yung sales talk nila ay ina-apply din sa'yo, diba? Kasi kung tatagpiin lahat yung time na from the start na nagsimula ako sa gusto ko, siya na kagad yun, isang tao na yun yung tao ko ngayon na hinahandle, isang tao na yun, siya ang nagpigil na huwag ka na sumama sa amin, hindi mo na tulungan mo na lang dito kasi kulang tayo sa tao. Ang time na yun okay, kasi kulang naman talaga sa tao, pwede ako maiwan, tawagin ka na lang namin pag may meeting. Okay, sige, pag may meeting, pinabayaan ko. Ano nangyari? May malalaman ka na hindi na-counter yung white copy, may nagpa-follow up ng kung ano-ano, diba? So, yun, hindi mo masabi, basta ang daming something yung kailangan mo rin mag-observe kung si company ba ang may kulang kung bakit hindi kaya nakabayad o yung ahente mismo. Yung company tinutukoy ko guys, in general yun na hawak ng mga tao ko. Yung nakikita nyo yung company ngayon dyan sa akin, daily vlogs ko to, ayan yung company na pinuntahan namin ng meeting kami dyan. Okay naman yung napag-usapan namin. Then, approve na rin sa office yung regarding doon sa pinag-usapan. Yung tinutukoy ko dito is, in general, yung na-handle ng tao ko na, alam niyo yun, nagiging bad record siya. Kasi, hindi napupuntahan, hindi umaabot sa oras. Possible na ganun pero hindi mo rin naman masisi. Baka kasi yung time na yan, may kapareho siyang oras. Kaya hindi niya nakuha yung isa. So, hindi mo alam, hindi mo sure, wala kang pruweba. So, ngayon, andito ako. Ang gusto ngayon, kung ano yung ginagawa ng dati may-ari, yun yung gagawin ko. Kaya, ayun. So, yung clip na to guys, isi-separate ko na lang para ma-enjoy nyo yung una kong clip. Ayan yung mga pinagpupuntahan namin. So, ngayon, itong ina-update ko sa inyo, hindi na
na more on camera yung makikita nyo, hindi na more on photo shoot. Eto na tayo guys, nandito na tayo sa corporate world na talaga to, literal, na kailangan mo makipagsapalaran, kailangan ko makahanap ng kung pwede araw-araw bagong customer, kailangan kong makapagpa-order ng ganito kadaming battery, kailangan ko rin syempre na makakolekta ng ganong volume din, kung magkano yung nailabas ko nung halimbawa ngayong kung ilan ang nailabas ko ngayong buwan na battery, kailangan makolekta ko rin yung sa mga susunod na buwan yung mga nailabas ko ngayon, diba? Kasi nga 30 days. So, ngayong February 1, naglabas ako ng sangkaterpong battery. Pagdating ng March, kailangan mabawi ko yun at makolekta ko yun. Alam niyo yun guys, nakikits niyo ba ako? I-correct niyo ako guys kung nagugulan kayo sa kwento ko, kasi hindi ko kasi alam kung magulo yung pagkaka-explain ko para ma-practice ko rin yung sarili ko. Lalo na diba nakikipag-usap ako sa ibang tao. Kung naiintindihan nyo ba yung na-explain ko o malabo. Kasi meron akong tao na hindi, kasi ganito, explain mo kasi na maayos. Hindi yung ganyan. Direct to the point mo. O sige, direct to the point. Mag-explain ako dito, lagi kong i-report yung mga nangyayari sa akin, yung flow ko, para kung may makapanood man sa akin, masabihan nyo ako na eto bang detalye ko na nangyari sa akin whole day ay klaro sa inyo. Kasi kung klaro sa inyo, di na-report ko, klarong-klaro din dun, diba? So, ginagawan na lang yan ng issue na hindi niya maintindihan, kasi possible nga na nagtrabaho ka ba? Totoo ba yan? Saan ka galing? Ganon. Siyempre ako, hindi ako pwedeng magganyan-ganyan kasi wala naman akong pruweba. Although, meron naman silang itinerary. Ang itinerary guys, pwede mo yung dayain. Mag-invento ka lang ng lugar kung saan ka pumunta. Pero, basta tinawagan ko yung mga yan. Diba? Mahuhuli natin yan. Tapos yung collection, anong ginawa mo doon? Visit? Sinong binisita mo? Anong nangyari dito? Yan. Yung mga yan, kukunin ko yung mga records na ako ang magtatabi. Sino to? Anong ginawa mo dito? Ano na pag-usapan? Ang haba naman ng pinag-usapan nyo, umabot kayo hanggang 6:30, umabot kayo hanggang 5:30. Bakit hindi ka na bumalik? Ang out mo ng 6:30. Yung ganun ba? Ang dami kasing questions sa utak ko na kung saan, alam ko naman din na yun din yung question sa utak ng mga tao nasa loob. Ano na nga ba ginagawa ng mga ahente ko paglabas? Ano na nga ba ginagawa nila ngayong hapon? Asan ba sila pupunta? Bukod dun sa pinuntahan namin ngayon, saan ka na ulit pumunta? Ano na ba yung sumunod mong pinuntahan? Bukod dito, ano na yung pinuntahan mo? Yung ganun. Ano na nag-resulta? Okay ba kayo ni customer? May order ba siya? May concern ba siya? May reklamo ba siya? May kailangan ba tayong i-improve? Yun kasi gustong malaman ng may-ari. Nababantayan mo ba talaga tong customer na to? Baka hindi. Yung alam mo yun, yung literal na ikaw account mo yan kunin mo. Diba? Bantayan mo. Kumbaga parang sinisecure mo lang na account mo yun, sa'yo o-order. Na hanggat maaari sana, hindi sila umorder sa iba. Kumbaga, loyal siya sa'yo. Yung ganun, ang daming tumatakbo sa utak ko guys. As in, magmula nung lumabas na ako, inaaral ko na rin yung oras kasi mahirap din naman mag-judge. Malay mo naman na traffic talaga, tapos ganito lang kakonti yung pinuntahan ko kasi yung distansya rin naman ng layo ng lugar, yung kasunod na pupuntahan niya, tsaka yung transpo niya, transpo allowance. So yun, diba? Transpo allowance, diba? So yun, dito ko na ina-end yung vlog. Sana sa mga journey ko,
sa mga napupuntahan ko, sa mga sales dyan na nag-handle ng ganito kalaking grupo, no? Yung grupo kasi ang laki. Tapos parang mga bata, mareklamo. Ang hirap kasi guys, alam mo yun, yung hindi naman sa nilalakad ko para sa akin, mas okay kasama mo sa isang grupo yung kapareho mong graduate, o kahit na sabihin mong hindi graduate, yung willing na talagang matuto, yung willing talagang sumunod, ang smooth ng flow. Pero kasi kung magkakaiba kayo ng goal at explanation sa buhay, na hindi mo ma-absorb yung katotohanan na ito yung magiging consequences na itong ipinipilit mo, doon ka nagkakagulo sa totoo lang. So ngayon, dahil magkakaiba nga ng utak tong mga to, magkakaiba sila ng pinaglalaban, kailangan ko silang samahan para alam ko na ito bang nare-report mo sa akin tungkol din dito sa nangyayari sa mga dokumento, sa mga sinisingil mo, bakit may naiiwang ganito. Kailangan ko rin tingnan yung tao ko, hindi lang yung customer ko. Yung customer ko, andyan siya, bibisitahin ko. Pero bukod dun sa pagbisita ko sa kanila, kailangan ko din hanapin itong mga tao ko, kung nasa lupalop na tong mga to pagkatapos ng araw na to. So yun, nakakaloka talaga sa true lang. Sa totoo lang guys, yung ginagalawan kong office, konting maling kipot mo, report kagad sa may-ari. Kumbaga parang naghahanap sila ng butas. Pero buti na lang si boss, ayan, nakinig siya sa site namin, sa explanation, ano nangyari dito, ito yung nangyari sa buong maghapon, ito yung resulta, ito yung bla bla bla. Kinukuha yung site mo, hindi lang isa. Ang daming toxic sa office guys, to be honest. Ngarag ka na dun sa report, may umi-epal pang isa. Talaga, as in, talaga nasa corporate world ka kapag ganito yung tao sa paligid mo. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa aking explanation. So lagi ko na lang ihiwalay ito para yung makikita nyo sa aking video, yan yung mga lugar na pinuntahan namin, ito yung mga clients na pinuntahan namin, pero yung mga pinag-usapan namin confidential, syempre hindi ko naman siya pwede sabihin dito. Yan yung mga customer namin, at sila yung mga kailangan naming alagaan, diba? So yun lang, at marami pa akong mamimit na mga customer, mga boss, at dito sa journey ko mas matututo akong humarap sa iba't ibang tao, lalo na iba't ibang mga positions nila, diba? May mga boss na ako, may na-encounter na akong general manager, vice president, alam mo yun. So masaya ako na encounter ko sila, at akala ko talaga dati pagka mga ganong positions na sobrang taas, ang hirap kausap, pero syempre akala ko lang yun kasi mabababa lang naman din yung mga kadalasan na nakakausap ko kumbaga level ko lang ngayon medyo umaangat-angat, tapos yung kapam ko rin umaangat-angat. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo, sana hindi kayo naguluhan dun sa mga pinagsasabi ko. Dino-document ko lang yung nangyari sa akin whole day. So lunch break kami nakabalik sa office, naiwan doon yung assistant. So yun lang guys,